Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin muna. Good morning. At mga kapatid, Biyernes muli, araw ng ating matinding pag-ibig, debosyon sa ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin siya ng isang mainit na papuri, pasasalamat at pagsamba. Isang mas malakas na palakpak para sa ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Parang napakasarap yun. Ang unang ginagawa natin sa ating bagong araw ay ang papuri, pagsamba, pasasalamat. Hindi man naging maganda siguro ang kahapon natin, ang mga nagdaang araw natin, but we can always have a better beginning every day. Ngayon po ay ang huling Biyernes sa buwan ng Oktubre, ang buwan ng Santo Rosario. Mga kapatid, sana wag nating kalimutan, wag nating pababayaan ang kahalagahan ng Santo Rosario. Ito ating pong kahapon sa ating I-Thursday feeding program. Dahil buwan ng Santo Rosario, binigyan din natin yung ating mga pinapakain kahapon, 420 ang ating mga street dwellers o yung mga nakatira sa kalsadang napakain. At yun din ang ating tema sa buwan ng Oktubre. Pero sana kahit hindi na Oktubre, kahit hindi na Oktubre, huwag nating kalilimutan ang kahalagahan ng mga misteryo ng Santo Rosario. Dahil kapag nagdadasal tayo ng rosaryo, ang dinadasal natin ay ang buhay ni Kristo. Ang pag-asa at kaligtasan ng buhay natin. Kaya nga may mga pagkakataon, may mga nakikilala ako, sabi na, alam mo Father, kapag may matindi akong pagsubok, kapag may problema ako, kapag natatakot ako, kapag nahihirapan na ako, talagang hawak-hawak ko yung Santo Rosario. At marami tayong nakita, mga atleta, mga sundalo, mga pulis, na ano ang kanilang daladala sa kanilang uniforme? Rosario. Yung kapangyarihan ng Rosario, huwag natin babaliwalain. Ano ang sabi ng mahal na Birhen ng Fatima? Doon sa 3 bata nung siya ay nagpakita, kayo ay magbalik loob, dasalin nyo ang Santo Rosario upang matapos ang kaguluhan at digmaan sa mundo. Kailangan natin ngayon yan. Hindi biro ang nangyayari sa buong mundo ngayon. Matapos man ang Oktubre, tuloy-tuloy ang dasal ng Santo Rosario. For peace in our life, in our family, in this country, and in the world. Pray the Rosary. Pray for peace. Ito ang ginagawa, ito ang binibigay ng pagdarasal ng Santo Rosario. Dahil ang Santo Rosario walang iba, kundi ang buhay ng ating Pong Jesus Nazareno. Kaya nga kapag nagsisimba tayo dito, kayo lalo na pag Biyernes, pag tumingin tayo sa imahen ng mahal na Pong Jesus Nazareno, ay hindi ko alam kung kayo, pag pumapasok na kayo dito sa loob, parang iba na. May kakaibang biyaya na akong nararamdaman. Sabi nga natin, para sa isang totoong deboto ng Pong Jesus Nazareno, kahit wala pa at hindi pa naniniwala ka. Amen. O, diba? Parang wala akong narinig na nag-amen doon na. Totoo bang ang mga deboto, para sa mga deboto ng Pong Nazareno, lahat tayo may mga hinihiling, hinihingi, pero para sa atin, kahit wala pa at hindi pa maniniwala ka. Amen. Pumalakpak lahat ng naniniwala na tatanggapin niya at tinanggap na niya. Sa tulong ni Maria, sa tulong ng mahal na Birhen, kailan meron akong kaibigan, sabi niya, alam mo Father, pag hindi ako makatulog sa gabi, kinukuha ko yung rosaryo ko, nagdadasal ako ng rosaryo.
Effective, Father. Effective. Kaya lang nahihiya ako kay Mama Mary. Sabi ko, bakit? Kasi laging hanggang third mystery lang. Bakit? Pagdating ng ikatlong misteryo, epekto na. Hail Mary full of... Naku, Father, effective. Sabi ko, pambihira, ginawa mong sleeping pills ang rosary beads. Pero yun naman talaga, ang tunay naman talaga, na kapag tayo ay nabuhay sa Diyos, kapag tayo ay nabuhay ng may Diyos, hindi malayong magkaroon ng kapayapaan ang buhay natin. Ito ang natuklasan ni San Pablo sa unang pagbasa natin. Pakinggan po ninyo. Ano ang natuklasan ni San Pablo? Kahit anong balak niyang magbago, dahil si San Pablo, dating Saul, nabuhay sa kasalanan, inuusig, pinapapatay niya ang mga unang Kristiyano. Pero nung sabi ni Pablo, kahit anong balak kong magbago, kung hindi niya iniwan at tinalikuran ang mga sanhi ng kanyang pagkakasala, walang mababago sa kanyang masamang buhay. Walang mababago sa kanyang maling buhay. Mga kapatid, hindi ka lalaya sa pagiging kawawa kung hindi mo rin tutulungan ang sarili mo. Kung lagi mong titignan ang sarili mo, kung lagi ka lang umiiyak, naiinggit, nahihirapan, dahil bakit parang kawawa ako? Hindi ka lalaya sa pagiging kawawa kung hindi mo rin tutulungan ang sarili mo. Hindi mo makikita ang mga nasa harap mong biyaya. Hindi mo makikita ang nasa harap mo ng pag-asa kung ginigising at pinakikilos ka na lang ng mga problema. Imbis na bumabad ka sa isang pagkakamaling tinanggap at pinagsisihan mo na, katulad ni San Pablo, maniwala ka. Walang mali sa iyo na hindi kayang itama ng Panginoon. Kaya huwag tayo sanang matulad sa mga taong napagsabihan ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon. Sana hindi tayo matawag ni Kristong mapagpaimbabaw. Meron pang mas masakit dyan, ipokrito. Pakitang tao. Ano yung mga taong yon? Marunong lang silang tumingin sa panlabas na tanda na kapag kumapal na ang ulap, uulan. Kapag umihip na ang hangin, iinit na. Diyan sila magaling. Tumingin sa panlabas na tanda, pero hindi sila tumitingin sa mas kailangan nilang makita, sa mas kailangan nilang baguhin. Ang nakikita mo lang, yung panlabas na itsura ng buhay mo. Kailan ba ako makakapagsuot din ng ganon? Kailan ba ako makakakain doon? Kailan ba ako magkakaroon din ng ganon? Kailan ba ako tatawagin din ganito? Ang dami mong gustong mabago sa panlabas na buhay mo. Pero hindi mo nakikita ang mas dapat mabago. Ang maruming pag-iisip mo. Ang masamang hangarin ng kalooban mo. Kaya tuloy minsan, tignan po ninyo, minsan, may mga taong mukhang maginhawa, mukhang masaya, pero hindi mo makita at maramdaman na payapa sila. Mukha lang silang maginhawa, mukha lang silang masaya, marangya, pero hindi payapa. Kaya tulad ng sabi ng ating salmong tugunan ngayon, hanggat nabubuhay ka pa,
Huwag kung saan-saan. Huwag kung kani-kanino ka umaasa at lumalapit lang. Makiusap tayo sa Diyos. Naturuan niya tayong sumunod sa Kanya. Dahil tulad ng sabi ng huling bahagi ng ating ebanghelyo ngayon, bawat bagay na ginagawa mo sa mundo ay may katapat, ay hahatulan ni Kristo. Pagbabayaran o gagantimpalaan. Kaya isang malaking katanungan, mga kapatid, paano nga kaya nakakatulog ng payapa? Paano kaya nakakakain ng payapa ang mga taong ginawa ng libangan, nakasanayan, ang manira, ang manloko, ang manakit? Sa tuwing natutokso, sa tuwing nagkakamali tayong magpagamit o magturo ng kasamaan sa iba, hindi lang ibang tao ang inaalisan mo ng kapayapaan, kundi ang sarili mo ring buhay. Sabi ni Pope o Saint John Paul II, walang kapayapaan kung walang kapatawaran. Humingi tayo ng patawad sa Diyos sa mga taong ginulo natin ng buhay. Humingi tayo ng tulong sa Diyos nang mapatawad natin ang mga nanggulo ng ating buhay. Sa pagkapatuloy ng ating misa, mga kapatid, tandaan natin, peace is not the absence of noise, but the presence of God's voice. Ipagdasal natin sa tulong ni Maria, Ina at Reyna ng Santo Rosario, na sana bigyan tayo ng Diyos ng kapayapaang nagmumula sa kabutihan ng ating kalooban, para dumating man ang anong klaseng hamon sa ating buhay, masasabi rin natin ang sinabi ni Pablo sa huling bahagi ng unang pagbasa. Sa tulong ng Panginoong Hesus, mapaglalabanan, mapagtatagumpayan ko. Sa Diyos lamang, sa Diyos pa rin, giginhawa, papayapa ang aking buhay. Amen.